Naman kung magkano yung sahod mo, balita ko tumataas na yung sahod ng nani dito sa Turkey. Akin na lang hindi tumataas. Hi everyone! May kasama akong kabayan dito. Tatanungin natin siya kung ilang taon na siya dito bilang nani sa Turkey. Sis kabayan, kumusta? Okay, lumalaban pa. By the way, saan ka sa Pinas? From Cabuyao, Laguna. So, ilang taon ka na sis dito sa Turkey bilang nani? Mag 2 years na ako ngayong October 20. Mag 2 years sa October 20? Yes. So, bago ka nag-Turkey, saan ka galing? Bahrain po. Bahrain! Opo. As a cleaner. So galing sa Bahrain, nagpunta ka dito, I mean, cross-country? Naabutan mo pa ba yung cross-country? Hindi ko siya naabutan yung cross-country. Talagang, agency to agency na talaga. So umuwi ka talaga ng Pinas para mag-process ng papers. Yes. So, dito sa Turkey, as 2 years ka na bilang nani, di ba? So, anong masasabi mo? Maganda ba ang Turkey? Yes, maganda po talaga ang Turkey. Mas lalo. Kasi lahat ng rights mo makukuha mo dito. Basta ipaglalaban mo. Kasi kung tatahimik ka lang, hindi mo makukuha yung rights mo. Ang kagandahan kasi dito sa Turkey, 24 hours off, may allowance. Kung susumahin mo yung allowance namin ngayon, i-convert mo sa Pilipinas, umaabot na rin siya ng 600 to 700, like, mga ganun na rin. Pero Isang linggo opo, yun. per week, 400 lira. Pero kung i-convert mo sa pera natin, sobrang laki na talaga. Marami ka ng, kung sakaling minsan, pag wala ka pa ng sahod, tapos binigay ng amo mo yung sahod mo, ay yung allowance, marami ka na mabibili doon, sobra. So pagdating naman sa sahod, mas malaki ba yung sahod mo sa Turkey bilang nani or yung doon sa cleaner mo sa saan ngayon? Ay, triple. Triple? Pagdating mo dito, grabe. So kung if you don't mind, pwede bang malaki? Yung sahod ko ngayon, from 800, From $800? yes, Magkano na ngayon? $1,300. Oh my God! Magkano yan sa Pinas? $1,300 times 56 na ngayon 58 something. So, sabihin na natin ng 56. So, mga Mabata siya. Pag nagpadala ko kasi, 70,000. Oh my God! Mga 70,000. Nani lang yun Nani lang yun. Talagang, syempre, pag talagang, pag tulog ang alaga mo, syempre kailangan mo rin naman kumilos. Hindi naman tayo naman mga Pinay, hindi naman tayo uupo lang eh. Oo, yun naman din. Oo. Yun ang kagandahan kasi, kaya mahal din dito ang pagiging nani kasi pag kumuha sila dito yung mga employer, Pilipina talaga ang kinukuha nila kasi di na natin kailangan utusan. Tama. Nagkukusa po talaga kasi tayo. Kasi yun ang kinalakihan natin. At saka, mas mahal yung offer ng sweldo ng nani, Pilipina, kaysa ibang lahi. Kasi, yung amo ko dati, kumuha sila ng nani na taga Nigeria yata yon. Ang baba lang sa 500 or 600 lang talaga. So ngayon dito, kung Turkish, tapos may mga nani yan siya na Pilipina, ay guys, hindi yun basta-basta, matataas din yung mga mga ranggo at kaya nila kasi hindi lahat ng Turkish na kayang magpasahod ng mga Pilipina nani. So ano pa nagustuhan mo dito sa Turkey maliban sa may sa sahod, sa DOP, sa allowance? How about naman yung siyempre dito may 4 na klima yung okay, kaya mo ba? Kasi dito ko ngayon sa Ankara. Kahit summer, malamig pa rin. Kaya yun. Ganun pa rin kasi sabi nga nung amo ko sa lahat ng Pilipina na naging nani, ako yung maputi. Kung ano puti mo nga no. Yun nga po yung kinagandahan dito sa Turkey. Ito pala yung share ko pala ate Ang kagandahan din kasi dito sa Turkey, pag kailangan mo talaga siyang makisama. Tapos sa amo naman talaga, kailangan mo magsalita. Magsalita kung ano yung rights mo. Di kasi sila umaasa na kailangan nila, uy, ano pa yung kailangan mo? Kailangan mo magsalita. Oo, may ganun talaga. Sa atin din. Kasi may ibang mga employee din, mga nani, nga nahiya din sila magsabi, di ba? Kasi sobrang bait kasi ng amo minsan. Kaya ganun, So para sa'yo ba talaga, mahirap ba talaga maging nani sa Turkey?
Or kaya naman siya? Kaya naman po siya kasi minsan ang ano lang kasi minsan kaya kaya nasasabi ng iba na mahirap. Minsan kasi nagbibida-bidahan ka. Kasi dito sa Turkey ha, may cleaner, may tagaluto. Tapos pag sinabing bata ka lang. Syempre hindi naman pag sinabing bata ka lang, bata lang yung aalagaan mo. Kailangan yung pagkain ng bata, ikaw mag-prepare, mga damit. Tapos sa kwarto niya, kailangan i-general cleaning mo. Pag wala naman yung alaga mo, nasa school, tutulong-tulong ka. Ganun. Tama. Kaya karamihan talaga dito mas gusto nila yung mga Pilipina kasi hindi na kailangang pagsabihan, di ba? Opo. Oo, alam na pagdating naman sa cleaning, sa hygiene, talagang iba talaga Pilipina, no? Ay, yung amo ko po, sagot po yung yung shampoo, Mga sabon. personal, maganda yun, ganun. Pagkain. Kumbaga makatipid talaga tayo. Kasi dito, napansin ko lang, karamihan dito, malalaki talaga yung sahod na ibang nani. Umaabot pa ng 1.5, 1.6. Ngayon naman, Ay, offer po ngayon. 1.6 na talaga. Oh my 1.6 to God. 1.7, ganun na. grabe no. Kumbaga kung gusto mo talaga dito, kung gusto mo talaga magtipid, kaya naman talaga, makaipon ka talaga. Pero meron din kasabihan na, the more na tumataas din yung sweldo mo, tumataas din yung budget mo, tumataas din yung, di ba, ang hirap. Ako po yung asawa ko po yung tatay niya, pwede niya akong kunin sa Spain. Pero wow. hindi ako pumayag kasi mas malaki yung sahod ko dito. Talaga sa Spain, pa rin yung sahod. Wow. Kasi ngayon kung sa Spain, aabot lang naman 50,000, ganun. Pero kung dito, Mahigit pa talaga, sobra. 70 to 80,000. So may allowance pa. Kung ikaw hindi ka mahilig lumabas sa diop mo, tapos yung allowance iipunin mo, di ba nakakatulong? ako Malaki na nagmamalang rin. ako ate pag pag sahod ko talaga. Pagsahod talaga, oo. Kasi kung uubusin ko lahat na yung pag-uubusin ko, walang mangyayari. Oo. Ngayon masayang-masaya ako kasi may bahay na ako after wala pa akong 2 years bayad ko na yung bahay ko, may L3 na kami. So hindi totoo yun na resibo lang naipon ng mga OFW? Hindi po, nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo talaga yan. Siyempre, remembrance mo na rin kung sakali. Oo. Kasi karamihan sa mga natatanong ko sabi niya, 10 years na ako, 9 years. So ano na ba tayo ng investment? May investment na, ay wala, resibo lang talaga. So ano mong sabi mo sa mga ganon? Anong ma-advise mo sa kanila? Bakit laging resibo na lang daw talaga naipon? May pangyayari din kasi minsan atin na ang daming hinihingi ng pamilya mo sa Pinas. Katulad ng kahit hindi naman emergency, hindi naman kailangan, na ibibigay mo naman lagi ang gusto nila. Kaya minsan, okay lang. Kaya wala ka rin naiipon. Pero mas maganda may investment. Katulad ng MP2, pag-ibig. Correct. Kakaano ko lang ngayon, no? Ang ganda po Kaka-deposit ko talaga, lang. promise. Kaka-deposit ko lang ng Ang ganda MP2. po talaga. Ngayon po, ang nakuha ko po ngayon ng 2023, MP2, umabot siya ng 48. Wow! Magkano monthly yun? Monthly po, 10,000 po monthly Oh, po. nakailang nakailang years ka na? O ano na ba? 1 year ko 1 year pa lang. lang. Opo. Pero ano yun siya? Meron yung 5 years yun, di ba? Naka-unlock Opo. yun ng 5 years. So ako kaka-open ko lang last year. Umuwi ako. Sa panood ko ng video. So sabi ko, ano ba naman yung gusto ko talaga, yung pera ko, yung savings na, hindi lang siya ma-stack. I mean, may chance na talagang tumutubo siya. Kaysa naman itatago mo lang talaga ng ganun. Bakit? Yung advice mo sa mga gustong mag-OFW, mag-abroad, anong gusto mong baonin nila bago umalis na Pinas? Lakas ng loob. Importante yun. Talagang kailangan mo sabihin yung rights mo. Basahin yung nasa kontrata. At bago ka magsimula sa amo mo, linawin mo lahat yung karapatan mo. Bilang nani. Tama talaga. Yun ang importante. Yun ang babasahin mo. Kasi kung manahimik ka lang, hindi naman lahat, pero meron talaga yung amo na alam naman nila na kung ano yung karapatan ng employee. Minsan kailangan mo palang sasabihin. Which ako din, sabi ko, tumaas na yung allowance. So yung sinabi naman ako, nagtaas din siya. Pero kung hindi ko sinabi yun, wala din. Kumbaga nasa atin pa rin talaga yun. Kung alam naman natin na may rights tayong sabihin yung yung tama. Last na lang ate. Pag talaga, kunyari, pag sinabi mo, kaya ko, pero dapat yung kayang yun, okay lang naman. Walang problema sa degree or kung anong natapos tama. mo. Basta ang mahalaga, kaya mo magbigkas ng mga simpleng English lang. Ganon. Basta nakakaintindi ka, yun ang kailangan talaga para lalo kang magkaintindihan ng employer mo. Correct. Tama. So sis, yun lang sis. Maraming salamat sa oras mo. Guys, thank you. Thank you for po. watching.